Okay, dumako na po tayo dito. Nag-file po si Sara Duterte para kay Ramil Madriaga. Ito po, nakakabobo na to. Paano po siya nag-file para kontrahin ang statement ni Ramil Madriaga? Natatandaan niyo pa po ba na si La Chica rin po ay nag-file ng complaint kay Ramil Madriaga? Ano po ba yung ginagawa nila? Gagamitin po nila tong instrumento kung sakaling pumunta sila sa Congress. Gagamitin po nila ang pangharang na hindi ipakita at hindi iparating si Ramil Madriaga. Aray ko. Alam nyo, dito na po napag-aalataan si Sara. Alam nyo, kung hindi mo kakilala si Ramil Madriaga, bakit ka naman magpa-file ng demanda sa kanya? At sa dinami-dami naman po na nagsasalita against Sara Duterte, bakit tanging si Ramil Madriaga ang dalawang kinasuhan nyo nila, chika? Di ba po? Bakit naman? Sa dinami-dami-dami-dami, sa dinami-dami-dami, ang kinasuhan mo ay si Ramil Madriaga. Bakit ano ba meron kay Ramil Madriaga at parang natataranta po sila Chika at si Sara Duterte na paghahalataan na po? Kinasuhan niya po ng perjury o pabemeki daw po ng mga statement. Bakit mo naman siya kakasuhan? Ipatunayan mo na lang sa impeachment kung talagang walang basihan si Ramil Madriaga. Kaso pinangunahan niya po ng perjury complaint. Para po sasabihin niya sa impeachment proceeding dito po sa Congress, sasabihin niya si Ramil Madriaga po ay walang karapatang magsalita dahil nga po may pending case sa Taguig. Regional Trial Court ng Taguig. Ganyan po ang gagawin niya. Tama si Your Filipina page. Yan po ang gagawin niya. Ang tanong, bakit si Senator Trillanes hindi nyo kinakasuhan? Ang tagal na. Bakit si Senador Trillanes na hawak-hawak ang bank record nyo di umano ay hindi nyo kinasuhan ng perjury? Ang tagal-tagal na. Bakit si Senator Trillanes na nagkaharap mismo ang tatay mong betlog na Kurduroy sa Congress ay hindi nyo kinasuhan? Ano pong meron? Ano pong meron dito kay Ramil Madriaga? Ano pong meron kay Ramil Madriaga? At bakit tila takot na takot si Sara Duterte? Kasi po, totoo lahat. Para Eduardo, thank you. Kasi po totoo lahat. Ayaw niya na sumingaw ang baho niya sa pamamagitan ni Ramil Madriaga. Kaya inunahan niya para makontrol nila ang logic sa Congress hearing. Diba, Sara? Alam mo, kahit hindi mo mapaharap si Ramil Madriaga, doon sa death threat mo, delikado ka na eh. Si Ramil Madriaga ay supporting cast lang. Suporta lang yung kay Ramil Madriaga. Kumbaga sa puzzle, siya po yung magbubuo sa matagal ng tanong kung saan napunta ang confidential funds after La Chica. After La Chica po, napunta kay Ramil Madriaga, ayon nga po sa interview natin kay Trillanes, na dugtong-dugtong na. After La Chica, na binigay ni Gina Acosta, itinurn over yon kay Ramil Madriaga. Diba? Tinurn over yon kay Ramil Madriaga. At para mapalibot-libot at maibigay sa iba't ibang tao na inutos mo. Kaya huwag ka matakot kay Ramil. Kasi po, ang isang taong si Ramil Madriaga po na binibigyan ng atensyon ni Sara Duterte ay nakakapagtaka po yun. Sa lahat po, isipin nyo, sa lahat ng ito,
hindi si Sentry, hindi si De Lima, hindi si Abante, at iba't ibang kalaban nila ang kinasuhan. Tanging si Ramil Madriaga. Dahil ayaw niya pong sumingaw ang baho niya. Diba? Hindi mo nga kilala yan eh. Bakit bibigyan mo ng panahon? Halimbawa po, isa kang government official. Hindi mo kilala. Hindi totoo yung sinasabi niyan. Hindi mo na-ever met yan. Siyempre, iba, hindi mo napapansinin yan. Wala lang yan. Pero ito, kakaiba po. Aba, talagang pinaglaanan niya ng oras. Pinaglaanan niya po ng oras. Pinaglaan niya ng oras para hindi makaporma si Ramil Madriaga. Yun ang sa tingin mo. Yun ang sa tingin mo na hindi makakaporma. Sa tingin mo 'yon. 'Di ba? Sa tingin mo 'yon. Pero hindi sa pagkakataong 'to. Dahil kung hindi man natin mapalabas si Ramil Madriaga, ay mapapalabas natin ang katotohanan tungkol dito sa sa impeachment mo, sa pagpatay at pagbabanta sa Pangulo. Ito, pakinggan po natin ha. Ito po yung sabi niya. Basahin natin. Mga kababayan, sabi niya, nakita namin kung paano umasa ang kaso sa ICC laban kay Rodrigo Cordoroy Betlog Duterte. Sa mga, eto po parang tanga sa mga binili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni Antonio Trillanes, tulad ni na Arturo Las Cañas at Edgardo Matabato. Kung noon pa lamang ay kinwestiyon at kinasuhan ang mga kasinungalingang ito, hindi sana nagamit sa ICC ang mga taong ito laban sa dating Pangulo. Doon niya kinumpare. Kinumpare niya dun sa Las Cañas Matabato na alagad ng tatay niya. Iba yon, Sara, tanga. Aray ko. Sabi pa niya, nakikita rin natin na tila inuulit na naman ng House of Representatives ang parehong taktika. Anong inuulit? Anong inuulit dito, Sara? Anong inuulit? Anong parehong taktika? Nakikita rin natin na inuulit ng House of Representatives ang parehong taktika sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Ramil Madriaga. Aray ko. Si Madriaga ay isang akusado sa kasong kidnapping na nagpanggap na campaign supporter at mula roon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. Aray ko. Sara, may kaso siyang kidnapping dahil pinantahan ni Roque. Alam na namin ang lahat. May kasong kidnapping si Ramil Madriaga dahil plinanta ni Roque. At yung Chinese na nagpapanggap na sila daw ay kinidnap ay best friend ni Ari Roque. Okay? Malinaw na sa amin lahat. Wala ka lang manloloko dito. Aray ko. Dahil dito, ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaari kaya ang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Ang aking abogado niya si Panelo ang sasagot sa mga tanong ng media tungkol sa kasong ito. Aray ko. Tumitiklop na po ang pakpak ng agilang magnanakaw ng Davao. Aray ko. Di ba? Tumitiklop na po ang pakpak ng agilang magnanakaw ng Davao. Nasasaktan na po sa mga nangyayari ngayon. Huwag mo naman sabihin na ang House of Representatives ay gumagawa na naman ng taktika nila. Wala silang taktikang ginawa. Sinupalpal nga yung sinasabi mong taktika ng Supreme Court eh. Sinupalpal nga ng Supreme Court yung sinasabi mong taktika. Nagko-comply lang sila ulit. At sa pagkakataong ito, mas pinaganda ng Supreme Court ang pangyayari. Dahil ikaw, bago pumunta sa Senado, gigisahin ka muna sa Kongreso. Aray ko.
Oh, gigisahin ka sa Kongreso. At sa Kongreso rin po, mawawala ang bank secrecy mo. Dahil nagre-request po ang Kongreso na tanggalin ang bank secrecy law dahil sa impeachment. At kung dati po, nung mayor ka lang ng Davao, ay tumataginting na 18 million lang ang salin mo. Ngayon, 88 million na ang salin mo. Malalaman natin yan. Paano ka lumalago ang pera mo? At saka nga pala, sabihin na nating 88 million ang salin mo at ang tatay mo ay 40 million ang salin. Pag pinagsama mo, 128 million lang yon. Ang abogado nyo ay 150 million. Ngayon, di ba? Ang abogado nyo ay 150 million. Paano nangyayari na napagkakasya nyo ang pagbayad sa abogado nyo? Aray ko. Yon ang malaking tanong na dapat mong sagutin. Di ba, Sarah? Yon ang malaking tanong. Sabihin na natin 88 million lang ang salin mo. Oh, captured yan. Kung magbabayad ka ng abogado, ubos ang pera nyo. 88 million ka lang eh. Kasama na yung mga kotse dyan. Si Digong, 40 million. Ano pa? Si Pulong, sabihin mo na, pag-combine nyo lahat kayo magkakapatid, paano nyo nababayaran yun? Aray ko. Yan ang dapat mong sagutin. Yan ang dapat mong patunayan, Sarah. Hindi yung dinadivert mo. Kagagaling mo lang ng Bangkok, sabi ko nga sa inyo pag galing po sa ibang bansa, panibagong press con, panibagong panggogoyo, panibagong pambobola, para hindi natin makita ang paggala niyang impacta niya siya. Diba? Sabi ko sa inyo, kita nyo? Hindi kagad natin napansin na gumala siya sa Bangkok. Bakit? Kasi nga po, may bago na naman siyang fake news. Si Ramil Madriaga na naman. Nakita nyo po kanina, 88 million po yung salin niya. Napanood nyo po ba? Sandali lang, ipapakita ko lang po sa inyo para malinaw-linaw tayo dito. Malinaw-linaw po ang pagdadisect natin. Okay? Sandali lang po Papakita ko lang po sa inyo yung pinakita po, Nino. Yung pinakita po kanina ni Terry Ridon. Pakita ko lang po. Ayan po. 2024, Secretariat, please. Kindly flash the 2024. Eto po, 88 million. Can we Scroll go- down first. Okay, yeah, that's correct. For 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is, can you put it a bit further, please? Up. Down, please. 88,512,370.22. Sabihin mo ng 88 million lang tayo. 88 million po. Paano na pagkakasya ni Sarah magbayad kay Kapman? Aray ko. Ayan po kayo na pinapakompute ko. 150 million monthly. Ngayong magmamarch po, papatak na sila ng gastos na 1.5 billion. Paano nila nagagawa yon? Nakapagbayad na sila ng 1.5 billion. Billion po Ang sali ni Sarah, 88 million. Monthly nila, 150 million sa abogado. Aray ko. Paano yon?
Paano yon? Yung monthly pa lang, ubus na pera ni Sara eh. Aray ko. Siyempre, hindi maniniwala yung DDS. Ito nga po, yung pakita ko lang, tinanong natin ang ICC. Who pays for Duterte defense? Mr. Duterte is not indigent. Hindi po siya mahirap. Aray ko. Mr. Duterte is not indigent. For the purpose of the court legal aid system, he therefore bears the cost of his defense in the proceedings before the court. Sila po ang nagbabayad ng ng kanilang abogado. Nyolo, magkano abogado? 150 million. 150 million. Siyempre, para malinawan ng mga DDS. 150 times 12 equals 1.8 billion pesos po sa isang taon. Ngayong pong March 10 or basta ito, ngayong March na yung mag-iisang taon ni Digong. Magbabayad na naman sila ngayon, ang sumo na po nila ay 1.8 billion. Aray ko. So kung ang salin po ni Sara ay 88 million lang, saan sila kumukuha ng 1.8 billion sa isang taon? Wala pa po dito yung paglipad-lipad nila. Wala pa po dito yung paglipad-lipad nila papuntang dahig. Wala pa dito yung pamasyal-masyal ni Sara na nakikita nyo po ilang beses na masyal sa isang taon. Magkano po two-way o one-way na lang ng Netherlands? Humigit kumulang 50 to 80,000. One way, 50 to 80,000. Two way, sabihin mo ng 150. 150,000 isang tao. Two way na natin, kunyari bobo tayo. Aray ko. 150,000, ilang beses sila pupunta? Ilang pamilya nila pupunta? Ngayon po, nandun si Pulong. Nandun po si Chong Kitty. Nandun si Barbie Duterte. Paano yan? Nasa 1.8 billion na tayo. Plus pamasahe nila. Hindi pa tayo tapos. Haharap siya sa impeachment ngayon. Sabihin na natin, 10 milyon na lang, Fortune na Urbasa. Iniulit ko lang kayo para magtanda kayo. 10 milyon na lang, kunyari, bobo tayo. 10 milyon na lang po ang Fortune na Urbasa. Isang taon na siya sa Fortune na Urbasa. Gumastos na siya ng 120 million sa Fortune na Urbasa. 10 milyon na lang, kunyari. Huwag na natin lakihan, baka magalit DDS eh. Aray ko. 120 million sa isang taon ng Fortune na Urbasa. Sabihin natin, 120 million plus yung mga pag-alis-alis nila, sabihin mo 2 million yun. 2 million na lang, kunyari bobo tayo. Yung mga trip ni Sara. 2 million. Plus 1.8 billion pesos. Sige nga po, sinong hindi makakapagtaka dyan? 1.8 billion sa abogado, 120 million sa abogadong lokal, Fortune na Urbasa, plus yung mga pamasahe ng buong pamilya na kada buwan nagpupunta ron. Ang SALN ni Sara, inuulit ko, eto po, i-screenshot ko para malinaw sa atin lahat. Ayan lang po ang SALN ni Sara Duterte. Para magkalinawan tayo, hindi yung nabubuhay kayo sa imagination at premonition ng mga kongresista. Ito po yung pinakita kanina. Ayan po ang assets and liabilities ni Sara. 88 million lang. Sa tingin nyo, saan kinukuha yan? Saan kinukuha yung pambayad sa abogado? Isang buwan lang, ubos na ang property ni Sara. Aray ko.
Isang buwan lang po, nabayad kay Kapman, kulang pa sila. Natanong nyo ba? Natanong nyo ba kay Sarah saan niya kinukuha yung pambayad kay Kapman? Natanong nyo ba? Eh yung ICC, dinideny na sila ang nagbabayad. Sino paniniwalaan natin? Yung ICC o sila? Oh. Isipin nyo yan. Paano sila nagkakaroon ng perang ganyan? Paano na lang sila nagkakapera ng ganyan? Kaya, si Sarah po, hilong-talilong na kung paano niya dedepensahan to. Dahil mahirap po depensahan to. Umaapaw ang pera ng mga Duterte, tapos sasabihin ng iba, walang pera mga Duterte, tapat sa Pilipino. Aray ko. Paano po naging tapat sa Pilipino ang ganyang kalaking perang tumatakbo sa pamilya nyo? Sige nga, paano naging tapat kayo sa Pilipino? 1.8 billion binabayad nyo na sa abogado? At nakakaya po nila, dire-diretso po to. Ang estimated po, kapag si Digong po ay dumiretso sa trial, 2 to 3 years. Dire-diretso. So, kakamada sila ng 1.8 billion times 3. Kapag napatunayan po ay pwedeng si Digong dumiretso sa kaso, magkakaroon po tayo ng 1.8 billion times 3 for 3 years. Kung kaya nilang tapusin ng 3 years, kadalasan po 3 to 5 years. Kasi hindi naman po katulad dito yan, dire-diretso, diyan po, kita nyo, may pahinga silang 2 buwan. Pagtapos nung magsalita ng defense, papahinga na naman yan ng 2 buwan. Tapos mag-a-appeal yung iba, mag-a-appeal yan, may appeal. Hindi sila sang-ayon sa salita ng defense, a-appeal ang prosecution. Hindi sang-ayon ang prosecution, a-appeal ang defense. So, sabihin na lang natin 3 years. 1.8 billion times 3 years. Saan nila kinukuha yung perang ganyan? Tapos ayaw mo ma-impeach? Tapos ayaw mo pabuksan? Ano ka? Ano ka? Andito lahat ng data. Andito lahat ang numbers ng katotohanan. Tapos ayaw mo pa impeach? Aray ko. Diba? Bobo ka na lang. Kasi kapag ang isang politiko, handaan niyo po to, ang isang politiko may kapasidad lang yan dapat ng yaman. Nasa konstitusyon yan, hindi ka dapat nagpapayaman sa politika. Kaya nga meron dyan assets and net worth pinapakita mo. Kung para ma-monitor po ng batas, kung sumusunod ka pa ba, hindi mo ginagamit yung kapangyarihan mo para magpayaman sa politika. Pero ito, putik, alam na hindi madidelay nyo ba? Kung nawala si Kapman, ibig sabihin, hindi na sila nagbayad. Pero dire-diretso po si Kapman. For 3 years, 5.4 billion ang gagastusin. 5.4 billion. Saan nila kinuha yun? Sa tingin nyo ba sa 30 years ni Digong, 3 dekada ni Digong, na 300,000 lang ang sweldo niya for mayor? Ay makukuha niya yun? Hindi po. Sa tingin mo ba, sa negosyo ni Digong, may negosyo sila, sabihin na natin, naggrami nilang restaurant, makukuha nila yun, 150 million a month? Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, tingnan nyo ang kita ng SM. Tingnan nyo ang kita ng Ayala sa mga mall. Tingnan nyo na nga lang yung kita ng Jollibee every month Daig pa nila Digong. Daig pa nila Digong ang kita ng Jollibee, yung mga sikat sa atin, SM. Daig nila kasi kaya nila. Maintain nila. Continuously nila nakakapagbayad silang 150 million monthly. Samantalang yung iba dyan, yung Jollibee, minsan kikita lang yan ng
million, 10 million yung mga franchise monthly. Yun lang ang kita ng Jollibee, yun lang ang kita ng McDo. Masaya na sila doon. 20 million pag sinuwerte monthly. Eto, 150 million neto. Binibigay nila kay Kapman. Aray ko. Saan ka makakita nun? Tapos ayaw mo ma-impeach? Ano ka? Eh kung bumalik yan sa posisyon, Duterte, putik, ilan pa ang ibibenta nila para sa atin? I mean, ilan pa ang bebenta nila na pag-aari natin? Ilan pa ang bebenta nila na pag-aari natin? Isipin nyo na lang po yun. Ayan, pinapakita ko sa inyo. From ICC yan. Ayan, no? Oh. Kapag hindi po what will happen if the charges are confirmed? The ICC pre-trial chamber that there is sufficient evidence to support the charges against Mr. Duterte, it will commit the case against Mr. Duterte to trial. Oh. Kapag nagpunta po ng trial yan, 3 years yan. Ayan po, from ICC yan. From ICC na yan. Ayan yung sinabi ng ICC, oh. Hindi nila sagot ang abogado ng mga Duterte. Aray ko. Kita mo? Ayan lang po ang mga punto sa dapat na alamin natin. Hindi yung, putik, para kang tanga na, tontuwa ka na, Duterte, tanga. Nagpapayaman lang sila sa politika. Wala namang ginagawa. At ang masama pa doon, ang masama pa doon, hindi pala, mali pala tayo. Eto, from Google po to, How many years ICC trials? ICC trials, 6 or more years. Putik, paano na? Ito po, from Google, nababasa nyo naman sa screen, hindi natin dinodoktor. How many years ICC trials? ICC trials are long, often lasting 6 or more years due to complex, in-depth investigation and proceeding. Ito po, pre-trial investigation can take up 4 years. Pre-trial pa lang po yun. Umpisa pa lang. And some cases have taken over a decade. Aray ko. From investigations to final sentence. Trial for specific cases such as those regarding the Philippines are expected to last 3 to 5 years. Aray ko. Putik, tingnan nyo, pinakamababa po 3 to 5 years. Pero kadalasan po 6 or more years. Kita nyo? Aray ko. Paano yan? 150 tayo ng 150. Isa nila kulukuha yung walang ka. Ano yan? Putik, samantalang ikaw, pag kinakapos ng gamot yung anak mo, natataranta ka na. Kapag ikaw nagdadialysis, hirap na hirap ka dahil may monthly ka o may weekly ka nagdadialysis. Nagdadialysis ka sa halagang 3.5, hirap na hirap ka na. Sa halagang 3.5 ng dialysis sa kidney, na hirap ka na eh. Tapos ito, 150 million, sisiw. Proud ka pa? Hindi ka nagtataka sa sarili mo? Ikaw na nagdadialysis, 3.5 weekly. Hirap na hirap ka. 3.5 lang yun Ito, 150 million, hindi sila hirap na hirap. Dire-diretso lang. Aray ko. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Balansehin nyo ang sitwasyon. Tingnan nyo ang sitwasyon. Hindi palaging inaano mo yung idolismo. Yung pagka-idolo. Balansehin mo. Magtaka ka minsan, walang masama. Magtanong ka minsan, walang masama. Mag-research ka minsan, walang masama. Nasa iyo lahat ng opsyon. Napakadali ng informasyon. Napakadali po ng informasyon. Huwag po tayong pabulag. Ikaw mismo, pwede mong i-search to, gaya ng pinapakita ko sa inyo.
ay masisearch nyo. Oh, kapag umaapaw na po ang isang pera ng politiko, kabahan na kayo. Dahil unang tanong mo, saan nyo nakuha yan? Dahil ang sweldo nyo ay 500,000 lang. Saan nyo nakukuha yan? At kung sinasabi nyo naman sa negosyo, hindi naman malaki yung negosyo nyo. Dahil kilala naman natin na may malalaking negosyo dito. At hindi naman kayo kilalang negosyante. Aray ko. Diba? Hindi naman sila kilalang negosyante. Kilala silang politiko. So, hindi mo pwedeng pagbasihan sa negosyo nyo yan. At kung negosyo man yan, hindi nyo pwedeng makuha yan. Dahil ang mga negosyong malalaki, hindi nga nakukuha yung ganyang pera. Aray ko. Oh. Diba? Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay uborlalala. Nalalapit na silang masira, ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. De, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. Dede estanga agay waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton.